na lalaki. After na ma-rape itong 13 years old na lalaki, yung 9 years old na anak niya, kinasuhan, ay dinala sa korte, at anong ginawa ng korte, dahil mayroong Juvenile Justice Act tayo, walang nagawa yung piskal kundi pakawalan. And then, 2 weeks after, nang rape ulit. Again, pinakawalan. Tinawagan kong piskal. Pasensya na. Yun po yung batas. Kailangan pakawalan. Pangatlong beses, nang rape na naman. Na-high blood po ako dun. Nabalitaan ko. At hindi lang po yung unang insidente na nakarating sa akin na kung saan yung mga minor de edad naging recidivist pa ulit-ulit na lang gumagawa ng heinous crime. And meron din akong karanasan sa aking programa din na yung pulis pupuntahan yung bahay ng isang magulang dahil yung kanyang anak ay merong ginawang kasalanan. Ang sabi ng nanay agad, sandali lang, alam ko na yan. Pupunta siya sa kanyang cabinet, kukunin yung birth certificate ng kanyang anak dahil menor de edad. So sasangkalan yung edad para makalusot yung mga bata at makagawa ng krimen. Ang daming beses na po ng mga insidente na yung mga menor de edad ang lalakas ng loob, gumawa ng krimen dahil alam nila wala silang pananagutan at sasalbahin ng batas. And there were also cases na nilagay sila sa juvenile detention center ng DSWD. Pero nakakatakas, napapakawalan. Now, meron lang konting katanungan dito kay Senator Robin Padilla, if you will yield to some questions. Isa pong pagpapasalamat ang suporta po ninyo at tanong. Okay. Meron na ho ba kayong ginawang pag-aaral kung tama ba yung 10 years old na ibababa natin yung age of pananagutan para yung isang bata ay makulong sa isang heinous crime? Have you conducted studies or are there or meron na buong pang pag-aaral na ginawa dito? Opo. Ngayon po, nasa oras pa rin po kami ng pagsisiyasat at pagkuha ng mga impormasyon. Ang amin pong binabasihan din po ay yung mga bansa din po na katulad natin na miyembro din po ng United Nations. Alam naman po, may mga batas din po dyan patungkol sa kabataan. Na yung kanila pong mga bansa din, meron din po silang mga batas na ganyan. Katulad po sa Australia, sa UK, at ang iba pong mga bansa din sa ASEAN. Sa ibang bansa nga po sa ASEAN, may 7 years old pa. Opo, doon po sa UK, tsaka sa Australia, 10 years old po ang kanila pong ano. So, makikita po natin na doon po sa mga progresibong bansa din at sa mga kapitbahay po natin, meron na pong mga ganitong batas. Opo. Ang katunayan nga po sa amin pong panukala, hindi rin po namin isinasawalang bahala yung dati pong batas, yung Juvenile Act na yan, sapagkat nakita po namin mapakaganda din po talaga ng batas na ito. Kailangan lamang pong sumabay sa panahon. Okay. Opo. Okay. Yung binanggit niyo po, may mga batas na yung age of criminal liability ay napakababa. Halimbawa, yung Belize, 7 years old. Botswana, 8 years old. Brunei, 7 years old. India, 7. Kuwait, 7. Yemen, 7. Zimbabwe, 7. China, 12. Hong Kong, 10. Singapore, 10. Sa US, depende sa states. It varies from 11 to 14 years old. Australia, tama ka, 10 years old. Germany, 14. Sa atin, ilan? Opo, sa atin po, ang pinapanukala po natin ay 10. Pero sa present, ilan ba yung present ngayon, Mr. 15 President? po 15. So, pinapanukala nyo 10. 15 pababa, wala po silang obligasyon. So, ibig sabihin, inahalin tulad nyo po ito sa current age of criminal liability sa Hong Kong na 10, and in Singapore na 10, and Australia 10. So, meron kayong pinagbabasihan? Opo, pinagbabasihan po natin. Pero yung atin pong... Medyo mas mataas pa kayo kaysa sa Belize. Buti 10. Sa Belize, 7. Opo. Sa Brunei, 7. India, 7. Kuwait, 7. Opo. Katunayan po, tinitingnan din po natin yung naratibo lagi noong unang batas.
Kasi gusto din po natin. Ako sa totoo lang po, Senator Raffy Idol, talagang nakita ko din po talaga naman na may katwiran yung dating batas, yung batas na umiiral ngayon. Hindi lang po siya tumutugma sa panahon. Kaya sa akin pong palagay, sa amin pong pagsasiyasat, yung 10 po, baka ito yung napapanahon. Ito po yung sa ngayon. Kasi lahat po ng nakikita nating krimen ngayon na nagagawa ng mga bata, nandyan po yung range. Isipin niyo po, meron pa po tayong binasa kanina na gang rape na pababa po sila sa 10 years old. Ito po yung nakakatakot po. Kung ito po ay hindi natin haharapin ngayon, ang sabi nga po ng ibang mga eksperto, baka isipin talaga ng mga bata na okay lang to. Kasi hindi naman tayo makukulong. So, in other words, Mr. President, yung gusto mo na ibaba from 15 to 10 na age of criminal liability ay yung para sa mga heinous crime lang. Opo. So, kung yung sa mga theft, yung nambugbog, nagnakaw, may ginawang kung ano pang kalokohan, basta't hindi heinous, Balik po tayo balik sa tayo original 15. law. So, heinous crime lang Opo, talaga. balik po doon sa original law na ginawa po nila. Thank you, Mr. President. That's all. Maraming salamat po. Thank you, Senator Tulfo, Majority Leader. Yes, Mr. President, next to interpret is Senator Ronald Bato de la Rosa. I move that he recognized. Senator Bato de la Rosa is recognized to interpolate. Thank you, Mr. President. Would the good gentleman from Bicol yield to just some clarificatory questions? Opo, isa pong karangalan na katulad po, siyempre po, katulad po ni Senator Raffy na matagal din pong nasa public service at narinig niya po niya lahat ang mga hinaing ng taong bayan. Kayo naman po ay dating PNP, talaga pong magmula sa mga lugar na malalayo hanggang sa makarating po dito sa Maynila, ay alam niyo na po ang mga nangyayaring krimen. Isa pong malaking karangalan sa akin ang marinig po kayo. Thank you po, good sponsor, Mr. President. Matanong ko lang kung ano sa tingin niyo kung itong sa current situation, ang mga bata, mga minor de edad, walang kinatakutan na batas. Kaya sila patuloy na gumagawa ng krimen. Kung tayo'y gagawa ng batas na babaguhin natin yung current na batas, i-amendar natin yung current na batas at pababawaan natin yung age of criminal liability. Do you think magkakaroon ito ng epekto sa utak ng mga kabataan pagdating sa pag-commit ng krimen? Sila ba'y matatakot na, wala na pala tayong exemption, pwede na pala tayong makulong, kaya hindi na tayo gagawa ng krimen? Ganun kaya ba ang magiging epekto ito sa pag-iisip natin mga kabataan? Malakas po ang aking paniniwala. Unang-una po ang pag nangyari po yan na maamendahan natin at naapruban po yan at naging batas. Naniniwala po ako na unang makikinabang dyan ay yung magulang. Kasi yung magulang po, yan yung unang konsentidor eh. Katulad nga po ng sinabi ng ating idol, Senator Raffy, ginagamit pa po. Totoo po yun ha. Pati po doon sa Camarines Norte, nung aarestuhin yung bata, ang unang pinakikita po nung magulang ay yung birth certificate. Totoo po yun. Ginagawang tsapa yung birth certificate. So siguro po, mas malinaw ko pong sasabihin sa inyo na kapag ito po ay naging makatotohanan at nangyari yung amenda, ito po ay hindi lang yung bata. Una na, yung magulang, magkakaroon na po siya ng lesson, magkakaroon na po siyang maging mangunsinte. Pangalawa, yung alam niyo po, hindi ko na po ipagkakaila sa inyo. Nung minsan nagkaroon na rin tayo dito ng pagdinig, sinabi ko naman na alam natin ang underworld. At alam niyo rin po yan, General. Ang unang mga inaalagaan talaga ng mga sindikato, bata. Huwag na po natin yan i-deny. Kasi yan po ay makatotohanan. Kahit po sa bilangguan, ang unang-unang inaantay na dumating dyan, yung inosente at ignorante, yung walang aral, bata, kasi yan ho'y madaling doktrinahan. Isipin nyo, sa kalsada, sa ngayon, kung itong ganong klaseng paniniwala, ang ihaharap mo sa mga bata, sige, gawin mo yan, hindi ka makukulong. Yung lakas ng loob ng kabataan natin, dadagdagan mo pa ng tsapa? Tsapa yun eh. Hindi ka makukulong.
Kaya ang kailangan lamang po natin, may batas na kakatakutan. Hindi lamang po yung bata, unang-una yung magulang, pangalawa yung sindikato. Kasi dapat po nating tingnan lagi yung malaking sakop po nito. At diyan po sa kalsada, tandaan natin, ang vulnerable dyan, bata. At lalo na po, pagdating po dyan, sa usapin ng manonood ka dyan, ng kung ano na napapanood natin sa social media, bata pa rin. Kaya hindi napakahirap tanggapin na pag nakagawa na ng krimen, ang sasabihin sa'yo, bata yan. Pambihira. Saan naman naging bata yung gumawa ng heinous crime? Totoo po yun, Mr. President, good sponsor. I just would like to share with you my personal experience pagdating sa modus operandi ng mga criminal syndicates using bata. Ito po yun. Isa, nung meron kaming, nahuli na puser ng droga, ininterrogate namin kung saan galing yung kanyang supply. Sabi niya, galing daw sa Cotabato. So, paano nakarating sa Davao yung supply na yan? Ganito, sir, ganito. Kuninto sa akin. Yung pala, kahit anong gawin namin checkpoint doon sa border ng Cotabato at ng Davao City, walang mangyayari. Dahil, alam mong ginagawa, meron silang bata na ginagamit. Ang bata, pinapasundo doon sa labas ng boundary, binigay yung cake, ha? Cake. Sa loob ng cake, nandun ang shabu, tinago. So, pag bata, dadaan sa checkpoint, ano yan? Sir, cake ito, sir. Padala ng deliver doon sa my birthday. So, yun ang ginawa na bata ang ginagamit na courier ng drugs. Now, isa pa, yung akyat bahay gang. Yung akyat bahay gang, hindi ito basta-basta makaakyat sa mga bintana, mga masisikip na lugar. So, ang ginagamit nila bata. Meron silang bata na kinakarga para papasukin sa maliit na mga butas. Pag kapasok sa loob, ma-unlock na yung door ng pintuan, yung lock ng pintuan, yun na. Kuha na nila yung mga nanakawin sa loob. Ito pa ngayon ang pinakamatindi. Talagang ginagamit na ang kabataan. Ang problema natin nung na-enact yung batas na yan, I think it's about 2006. Opo. Dahan-dahan, nalalaman ng kabataan yung kanilang criminal exemption ay sila ginagamit ng sindikato. Ginagamit ng sindikato. But later on, around 5 to 10 years from the enactment of that law, with all due respect sa involved sa paggawa nitong batas nito, because I know that was enacted before because of the demands of the time. But ito ngayon, nagbago nga, sabi mo nga, nagbago ang panahon. So I think it's about time na i-re-examine na naman natin, i-revisit natin itong batas na ito. Dahil nga, noon, ang mga bata ang ginagamit ng mga sindikato. Pero ngayon, ang mga bata na mismo ang sindikato. Mm-hmm. Hindi na sila nagpapagamit. Sila na mismo ang organizer sa criminal syndicate. Mga bata. Pag mahuli mo yan, pag imbestigahan mo, wala na sila ituturo na ginagamit lang po kami nitong mga matatanda na mga sindikato, inutusan kami. Sila na mismo. At pag hinuli mo, tama ka, sinabi mo, pag huli mo, pag hawak mo sa bata, bubunot ka sa bulsa yan. Sir, birth certificate ko, less than 18 pa ako, less than 18 ako, sir, kaya hindi mo ko pwede arrestuin. Yun. Yan ang ginagawa talaga ng mga bata ngayon. Kaya, I hope that it's about time that we revisit this law para naman hindi po mga nasama na nabanggit yung mga list of crimes na nangyayari. Yung recently lang nangyari doon sa Tagum, Davao del Norte, isang estudyante, babae, scholar, pinasok sa bahay ng 2 minor de edad. Mabuti kung ninakawan lang. Pinatay pa. Pinatay yung bata. Bago lang doon sa amin sa Davao del Norte. So, I think, I hope na ma-action na natin ito ngayon
Dahil kahit anong gawin mo, kahit anong sabihin, kahit anong dipinsa natin sabihin na maganda yung batas na yan, ginawa yan para sa kapakanan ng mga kabataan. Pero I think nakikita ko it's already indefensible na sabihin natin na hindi natin na dapat baguhin ang batas na yan. Pag sinabi natin na hindi yan baguhin dahil mali ang pagtingin natin sa sitwasyon. Ako, I've been a policeman for how many years and hanggang nag-retire ako, yan ang palaging reklamo, hindi lang ng pulis, hindi lang ng mga biktima, kundi pati parents mismo. Sabi ng mga parents, katigas ng ulo ng itong anak ko, sir, wala na akong magawa. Hulihin nyo, sir, bitain nyo yan. May mga parents magsabi sa akin, bitain nyo yan, sir, katigas ng ulong bata niyan dahil nga ayaw magpa-disiplina dahil alam nila na mayroong batas silang sinasandalan. Kaya siguro, it's about time lang, Mr. President, good gentleman. Maraming salamat po sa pakikinig mo sa aking sinishare. Thank you po. Thank you, Senator Bato de la Rosa. Okay, Senator Tulfo. Wait lang, Mr. President, kasi hindi doon sa katanungan ni Sen Bato kay Senator Padilla na kung itong batas ba na ito na gusto maamendahan ni Senator Robin Padilla na ibababa sa 10 years old yung criminal liability, kung ito ba'y magiging deterrent, will it stop the minors from committing crimes? Para sa akin, ang sagot doon is yes and no. No, magkakaroon pa rin ng mga kriminal ng mga bata. Magkakaroon. And yes, yung mga bata na nakagawa na ng krimen, hindi na siya pwedeng umulit dahil nakakulong na siya. Sa present setup, yung mga minor de edad na mga loko-loko, they keep on committing crime time and time and time and time and time and time again sapagkat hindi sila pwede makulong. Paulit-ulit sila nakagawa ng krimen. Ngayon, kung dito sa batas na pinopropose ni Senator Robin Padilla, one strike ka lang. Gumawa ka ng krimen na heinous, kulong ka na, hindi ka na makaulit. Thank you, Mr. President. Maraming salamat po. Thank you, Senator Rafi. Majority Leader. Yes, Mr. President, next to interpolate is Senator Francis Kiko Pangilinan, and move that he be recognized. The main author of the Juvenile Delinquency Act, Senator Pangilinan. Ginoong Pangulo, bago po umpisa si Senator Kiko, gusto ko lamang po siyang batiin at siya na po ang chairman ng Constitutional Amendments and Revision. At maraming salamat din sa dating chairman ng Constitutional Amendments Committee. Magandang araw sa kanila lahat. Kung maaari po bang magtanong ng ilang mga katanungan sa ating nagbigay ng kanyang privilege? Opo. Unang-una, nagpapasalamat tayo na ito'y naisiwalat ng ating kasamahan sa Senado, yung usapin ng Juvenile Justice Welfare Law of 2006 and amended noong 2013. Una sa lahat, tayo ay nakikiisa sa kanya sa usapin ng pangangailangan ng hustisya, lalo na sa mga naging biktima ng mga krimen o kaya mga kilos ng mga kabataang nasasangkot o minor de edad na nasasangkot sa criminal activities. Tama lang na dapat ang mga nagkasala ay nananagot. At marahil ay maraming kinakailangan ding liwanagin o linawin sa usapin nung ano nga ba ang tunay na mga probisyon o tunay na mga posibleng mga pag-implementa ng batas at ikumpara ito dun sa mga hindi tama o kaya disinformation. Unang-una sa lahat, hindi po tama at hindi ito naaayon sa batas na walang pananagutan ang kabataan na nagkakasala. Number 1. Number 2, hindi rin tama na ang nagkasala sa batas na menor de edad ay dapat pakawalan. Number 3, hindi rin tama na kapag ikaw ay below 15 at
up to 9 years old at ikaw ay nagkasala, ay dapat kang pakawalan. Maliwanag, noong 2006 na ipasa yung batas, nakita ang ilang mga naging problema sa implementasyon ng batas. Kaya noong 2013, ito ay inamendahan under the chairmanship then of now Senate President Chis Escudero. He was the chairperson of the Senate Committee on Justice. Ngayon, siguro isang tanong, ang unang tanong, maaari bang masabi na oo, may kakulangan ng batas, ngunit mas marami ang kakulangan sa implementasyon kaysa sa batas mismo? Una po, linawin ko po sa ating kaibigan, Senator Kiko Pangilinan, wala po akong sinabi na kulang ang batas. Ang sabi ko po ay napakaganda ng batas na ito. Hindi lang po siya napapanahon ngayon. Sa pangalawang tanong po, totoo po yan sa maiksing panahon ko po dito sa Senado, napakadami pong magagandang batas. Sobrang gagandang batas, hindi po talaga na-implement. Hindi lang po sa usapin na ito. Usapin lang ng agrikultura, number 1 na yun. Public information, number 2 na yun. Pero ito pong tanong nyo po, totoo po yan. Implementasyon ang kulang. Pero alam nyo naman po sa buhay ng... Ito lang po, opinion ko lang po ito, no? Dahil ako po ay hindi ko naman po itinatago na tayo po'y galing dyan sa ganyang klaseng buhay. Yung mga ganito po kasi, alam nyo, minsan iisipin natin ang mga kriminal bobo, kriminal tanga, kriminal walang isip. Gusto ko pong sabihin sa inyo, nagkakamali po tayo. Yan ho ang mga pinaka may brilliant mind, ano? Kung gusto nilang gumawa ng krimen at gusto nilang gamitin po talaga yung mga bata, talaga pong magagamit po nila. Kaya ulitin ko po, Senator Kiko, wala po akong nakitang hindi maganda sa batas po ninyo. Ako po'y naniniwala dito sa batas po ninyo. Kaya lang po, kailangan po natin mag-adjust po sa panahon po ngayon. Maraming salamat sa paliwanag at sa kasagutan. Kanina nabanggit nung in-interview na kabataan na kaya nila ginawa yung batas, yung kriminalidad. Kaya sila gumawa ng krimen ay dahil hindi sila mapaparusahan. Tama yun, hindi ba? Tama yung kanilang, yung bitiw na salita. Tama ba yun sa ilalim ng batas na pag sila gumawa ng kriminalidad o krimen ay hindi sila mapaparusahan? Sa usapin po ng, kasi ganito po yan, no? Napakaganda po nung inyo pong katanungan. Ang bata kasi, kahit sila, lalahatin ko na po, ano? Kasi ganito yan Pagka sinabi mong pananagutan, ang kaduktong po nun, dapat may parusa. Kasi kung pananagutan, oo, may pananagutan. Sinabihan siya, ginawa mo yan, kaya ganito muna ang mangyayari sa'yo, dadaling ka muna dito sa Bahay Pag-asa, dadaan ka dito sa matinding intensive na masasabi nating psychological and moral and lahat na po, no? Sabihin natin. Alam niyo po, Senator Kiko, sa 3 years and a half ko po sa Bilibid, hindi ko naman po nila lahat, ano? Pero wala na pong pinakamagagaling na artista kundi kriminal. Kapag kaharap niyo po yan, lahat ng drama, lahat na po, sabihin niyo po, lahat ng kalungkutan, lahat ng pinagdadaanan niya, sasabihin sa inyo. Pero pag talikod po ng nag-i-interview dyan, halimbawa ng empleyado, yung sabihin gwardiya, o ng probation officer, pag talikod po nun, pagbalik nyo sa selda, bubuksan yung wallet niya, papakita sa iyo yung dyaryo, ito ang pinatay ko, pare. Ganyan po ang criminal mind. Hindi ko naman po inilalahat. Pero pagka sinabi po natin kasi ng pananagutan, dapat nagbabayad ka ng kasalanan. Hindi lang binasa sa iyo. Hindi yung parang gumawa ka ng isang karumal-dumal na krimen,
ito po nakita ko po ito dahil ako po ay kagyat na pumunta sa Camarines Norte nung ni-rape nila yung batang ano po ito Senator Kiko magkakaibigan po ito. Yung babae ni-rape nila, binidyo nila, lahat pinatay, lahat po binidyo hanggang naagnas yung bata, binidyo. Pagdating po nung kasama po ako doon nung dinala po doon sa Bahay Pag-asa, ang sabi nung bata, hahantingin ko kayo. Sabi doon sa mga, papatayin ko kayo. Sabi doon sa mga pulis. Ilang taon yung batang yun? 13 po. At ilang taon yung, grupo sila, hindi ba? Grupo po. 13, 15, yung isa po, 16. Yung bata pong ni-rape nila, 13 din. Yes. Okay. Kaya ako tinatanong yun, dahil yung bitiw na salita ng bata dito sa video na sinasabing ginawa namin ng krimen dahil alam namin hindi kami mapaparusahan ay maling impormasyon. Hindi tama na hindi sila mapaparusahan. At yung mga edad 16, 15, oo, menor de edad, pero maliwanag sa batas na maaari silang litisin bilang mga nasa hustong gulang na kapag napatunayan na meron silang discernment. At ang katunayan niyan, yung magwad killings, dahil sila ay menor de edad nung naganap, pero sila ay 16 at 17, sila ay nilitis bilang mga nasa hustong gulang at sila ay nakakulong ngayon. In other words, hindi tama yung sinasabi na dahil menor de edad, hindi pwedeng parusahan. Dahil yung dalawang involved sa magwad killings, pinarusahan. Nakakulong ngayon. Yun ang puntong isa. Ayaw nating mangyari ang mga ito. Dapat lang mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng karumal-dumal na krimen na galing sa menor de edad. Subalit hindi tama pag sinabing kapag menor de edad dapat pakawalan, number one, dahil pag pinakawalan yan, labag sa batas yan, at dapat parusahan yung mga nagpapakawala ng mga menor de edad na nagkasala. Yan ang batas. Iba ang batas, iba naman ang implementasyon. Yung nagsasabi namang pinakikita yung birth certificate, may pananagutan din ang mga magulang sa ilalim ng batas. At yung mga nagsasabing ginagamit ng mga bata, may pananagutan din sa nasabing batas. In fact, ang parusa dun sa mga gumagamit ay yung maximum na maaaring maging parusa dun sa krimen na isinagawa ng mga bata at ginamit ng mga sindikato. Ito'y madaling sabihin. Parusahan yung bata, ginagamit ng mga sindikato. Bakit hindi habulin yung mga sindikato? Kasi mas madaling parusahan yung bata. Mahirap parusahan yung mga sindikato. Dahil yun makapangyarihan. Yung bata, vulnerable. Ginamit na ng mga sindikato, exploited na, biktima na, dahil ginagamit at kinakasangkapan, at mabibiktima ulit ng Estado dahil kailangan silang parusahan at ikulong. Kaya kinakailangan marahil ay balansehin natin. Sa usapin ng unang-una, yun nga ba talaga ang sinasabi ng batas? Allow me to read some of the provisions. Parents shall be liable for damages unless they prove to the satisfaction of the court that they were exercising reasonable supervision over the child. Ibig sabihin, may pananagutan ang mga bata, ang mga magulang. Meron ding maliwanag na usapin. Pananagutan ng mga gumagamit sa bata, Section 20C. Any person who in the commission of a crime makes use, takes advantage of, or profits from the use of children, including any person who abuses his authority over the child, shall be, or instigate the commission of the crime, shall be imposed a penalty prescribed by law for the crime committed in its maximum period. So kung ginamit sa droga, maximum sentensya sa usapin ng illegal na droga ang ipapataw dun sa mga
magulang o sa mga adults, sa mga sindikato na gumagamit sa mga bata. Again, ihiwalay natin yung implementasyon ng batas. Kung mayroong mga kakulungan, dapat managot sila. Pero iba naman ang batas mismo. Opo, katulad po ng sinabi ko kanina, wala po akong nakitang hindi maganda po sa batas po na ginawa po ninyo. Sa umpisa pa lang po ng aking talumpati, ay yan na po kagad. Sinabi ko po ay napakaganda. Yun lamang po sa usapin, doon lamang po sa edad. At yun po talaga ang aming intensyon na bumaba po ito. Dahil sa nakita naman po natin, talagang yung mga nakakagawa po ng krimen ngayon ay nasa ganung edad na po. Huwag niyo pong isipin na ang aking amenda ay para guluhin o sirain ang honor ng batas po na yan. Hindi po. Ako po ay isang ayon dyan. Yung lamang pong provision na yun. Kailangan lang naman po talaga nating pag-aralan mabuti dahil sa ngayon po talaga aming ginagalang at mahal na Senador Kiko Pangilinan, iba po kasi ang pinanggagalingan natin. Kayo po ay magaling na abogado. Kayo po ay nasa, medyo ironic lang kasi kayo ang nasa posisyon ng akusado. Ako naman ang nasa posisyon ng biktima. Pero iisa lang po yung ating mithiin, proteksyon na ng mga bata. Bata. Opo. Pero yung mga nakagawa po ng mga heinous crime, hindi ko po talaga matatanggap na tatawagin nating mga bata itong mga ito. Tama po yan. At kaya nga nakalagay din sa batas, kung sila ay kumilos at magkaroon ng discernment at kumilos na parang mga tulad ng mga nasa hustong gulang na, from 18 to 15, dapat litisin bilang mga nasa hustong gulang na. At yung 15 and below naman, pagka serious offenses, pwede silang mandatory confinement for a period not less than 1 year. Ibig sabihin, sila ay involuntarily confined for a period of not less than 1 year. So hindi tama pag nagkasala ng rape, ng homicide, ang mga minor de edad na ang edad ay 15 and below, sinasabi ng batas, mandatory confinement of not less than 1 year. Pwedeng maging 2 years, pwedeng maging 3 years, depende sa magiging pasya ng hukom. Pero hindi tama na sabihin, pagka 15, 14, 13, 12, nag-rape, dapat pakawalan. Labag sa batas yun. Ngayon, nais ko rin ipaliwanag at ilagay sa records po natin, narito si Senator Sherwin Gatchalian. Nung siya ay mayor, full implementation ng Juvenile Justice Welfare Law ang kanyang inimplementa. At naalala ko na 70%, if I remember right, nung mga nabigyan ng pangalawang pagkakataon dahil nagkasala na diversion program ay nanumbalik sa normal na buhay at nagkaroon na ng maayos na pamumuhay. In other words, nais din natin malaman pagdating sa committee hearing, dito sa batas na ito, ilan ang mga nakinabang at nagkaroon ng pangalawang pagkakataon at nagbago ng buhay. Dahil yun naman ang kabila nung sinasabing benepisyo at kahalagahan ng batas na ito. Dahil kung wala ang batas na ito, lahat ng mga nagkasala, diretso sa kulungan, kahit 9 years old, at isasama sa mga hardened criminals. Pero dahil sa batas na ito, hindi na hinahalo sa hardened criminals, sila ay inilagay sa isang diversion program. And Senator Win Gatchalian, in fact, I remember during the debates in his first term, was supportive of adding budgetary support for the full implementation of this law. Kaya we welcome this opportunity to debate this dahil dalawa
ang punto rito. Merong mga biktima na dapat talagang tugunan at bigyan ng suporta dahil sila ay biktima ng mga nagkasalang minor de edad. In fact, on record, may pananagutan ang DSWD sa mga pamilya ng biktima. Nakalagay yan sa batas na kinakailangan bigyan ng assistance, counseling ng DSWD ang pamilya, kamag-anakan ng mga naging biktima ng karumal-dumal na krimen at iba pang mga kriminalidad na kilos ng mga minor de edad. And therefore, we welcome this opportunity na magkaroon talaga ng diskusyon, makita ang maganda sa batas, makita ang kakulangan sa implementasyon, at tingnan din natin itong usapin ng lowering of the age. Ako, ang punto ko, palagay ko, masyadong mababa ang 10 years old. Although even if you're 10 years old, again, uulitin ko, at ikaw ay nag-commit ng rape, minimum 1 year mandatory confinement. Pwedeng ma-extend dahil yan naman ang sinasabi ng batas. Ako po ay naliligayahan sapagkat kayo po ay bukas sa debate at pagdiskusyonan. Yan naman po yung lagi naman natin dito yan sa Senado. Tayo'y open sa kahit anong amendment, sa kahit anong gusto nyo pong gawin. Ang kailangan lang po natin talaga, katulad po nung sinabi ng aking talumpati kanina, kailangan po itong marinig, kailangan itong pag-usapan, kailangan ang mga biktima ay marinig din sa komite. Kung ito po ay pag-uusapan na sa komite ni Senator Alan Peter Cayetano, mas maganda din po na marinig din sila. Alam nyo, mahal na kaibigan, Senador Kiko Pangilinan, yung pagkakataon na ang kabataan po natin sa ngayon, kapag sila ay nakita nila kasi na tayo easy-easy lang, at alam naman natin na kayo po mismo ang nagsabi, may problema sa implementasyon at napanood pa nila ngayon yan, nako, lalo na naman lalakas po ang mga loob ng mga sindikatong bata. Ako po'y kanina habang nag-uusap po kami ng aking legis, sabi ko sa kanila kanina, alam niyo kung yung mga brilliant mind na mga criminal minds na yan, kung ito ay kanilang i-exploit, talagang mag-aalaga ka talaga ng mga batang wala na sa kanilang pag-iisip. Ito lang pong pagpapababa natin ng edad, ito po ay kailangan meron din tayong ganung warning na sana po buksan din po natin ang isip natin sa usapin ng kailangan na. Hindi po wala kang kailanman nasasabihin sa inyong ako'y kontra sa mga bata o hindi. Doon lang ako sa karumal-dumal, doon lang ako sa hinus. Doon lang ako sa hindi masikmura. Ako na to, ako na po ito, hindi ko masikmura. Si Robin na po ako, Nakita ko na ang worst of the worst. Sabihin nyo na. Pero ako hindi ko masikmura. Yun lang po ang punto ko. Wala ako ditong, kahit kailan wala ako ditong kinokontrang personal o wala. Ako kung ano lang ang nasa kalsada, kung ano lang ang nasa 8% ng ating mga taong bayan, kung ano ang nararanasan ng mga naghihikahos sa mga lugar na ang kahirapan po talaga at ang mga kalukuhan at ang mga nandyan na ho talaga. Ito po inilalatag ko sa inyo. Ako na po yung boses niyan. Kahit po sa sinasabi natin, makukulong yan, madadala doon. Alam nyo, ang isa ho dapat natin pinag-uusapan kung magkakaroon tayo talaga ng youth detention center. Kasi ako po talaga, patawarin nyo po ako, itong mga gumagawa ng ganitong kasalanan, hindi po yan pwedeng hindi mangulungan. At sinasabi nyo po, nandyan sa batas nyo yan, naniniwala po ako na dapat silang mangulungan talaga. Ang problema, hindi po nangyayari. Hindi po talaga. At yaan po ang nangyayari sa ground. Narinig nyo naman po ang sinabi din ng ating kasama ni si Senator Raffy, talaga pong may problema sa implementasyon.
Kaya sana po, kapag tayo po'y nag-hearing, nag-usap-usap, wag po nating isipin na yung batas po ninyo ay... Hindi po, never ko po yan gagawin, sir. Never. Ako po, gusto ko po magtulungan po tayo para masaayos po natin kung ano ang future ng ating mga kabataan, kung saan ang direksyon po nila. Katulad po ninyo ako, sumasama po ako sa inyo. Yun lamang po, ang dala ko po sa inyo ay point of view ng ibang naratibo naman. Naratibo po yan ng isang taong nakulong. Nakita ko, mga mata ko, ako po mismo, nung binanggit na ni Senator Bato, kanina, yung patungkol sa mga akyat bahay. Hindi naman po ako naging akyat bahay, pero pag nabasa niyo po yung aking biography, nakita niyo po yan. Talagang nagamit po tayo. Talaga ng mga sindikato. Nung ako'y bata. Kaya alam ko po ang pasikot-sikot talaga ng mentalidad na to. Kaya sana po, sa usapin na yon, makinig din po kayo sa akin. Total, malinaw naman po na tayo po ay binigyan ng pahintulot ng konstitusyon. Ang sabi, hindi naman lahat pwede kayo abogado dyan. May iba't iba kayong pwedeng magsasaka, pwedeng artista, pwedeng ex-convict. Dahil naniniwala ang saligang batas na lahat po tayo ay may mako-contribute dito. Sa plenaryo na to. Dito sa institusyon na to. At ito po ang aking pinaniniwalaan. Ito po siguro ang magiging contribution ko sa inyo. Nasabihin po sa inyo kung ano talaga ang estado ng ating criminal mind. Kasi talaga po yan, talaga po eh. Wala na po tayong magagawa. Tanggapin na natin na nandito yan at paano natin naharapin. Sabi nga po, oo, pwedeng maging deterrent, pwedeng hindi. Ang kailangan lang po talaga ay malinawan natin na may parusa. At sabi naman nyo, sa batas ninyo, malinaw ang parusa. Ang problema po, hindi yan ang nangyayari sa ground. Kaya kailangan po talaga nating revisahin. Kailangan po natin talagang pag-usapan. Kailangan po nating upuan. Kailangan natin itong pag-usapan ngayon na. Huwag nating i-delay. Hinihiling po natin, mag-hearing na. Pag-usapan na po ito dahil nangyayari na po natin. Dahil kailan lang yung rape doon sa Quezon City na pinatay yung bata na 8 years old. Ngayon may kinukwento si General Bato po, si Senator Bato na may pinatay lang na pinasok doon sa bahay. Scholar, sinaksak. So, sunod-sunod na po ito, sir. Yun lang po akin na sana ito pong sinabi po ninyo na tatanggapin nyo po lahat. Pag-usapan na po natin sa hearing at dito po sa entablado at magkasundo na po tayo para yung taong bayan po, alam nyo naman po, siguro naman naniniwala naman po ako na pwede tayong mag-meet sa gitna. Pag-usapan natin to. Wala naman pong hindi nakukuha sa pag-uusap. Ang kailangan lamang po tanggapin natin na may problema sa ngayon ang kabataan dahil sobra na pong bata ang mga nakakagawa ng heinous crimes. Yun lang po yun. Wala po kong gusto sa inyong diskusyonan. Opo. Kami nagpapasalamat na nabanggit ni Senator Padilla itong usapin nga ng nariyan sa batas na dapat may parusa angkop sa pagiging menor de edad. At meron naman talaga. Pwede talagang manatiling confined involuntarily, mandatory confinement for many years. 2-3 years pwede yan. Kung ikaw nagkasala bilang menor de edad. At nabanggit din niya, pero hindi ito ang nangyayari sa baba. So baka ang problema ay sa halip na amendahan yung batas, ipatupad ng tama yung batas. Pero ganun pa man, pakikinggan natin ang magkabilang panig. Ako'y naniniwala na ang kakulangan talaga is the implementation of the law rather than amending the law. Dahil pagka na-implementa ng tama, within 24 hours ng report, dapat ang batang involved sa serious offenses ay idadala na para sa mandatory confinement. Mabilis ang hinihiling ng batas na kilos ng gobyerno. Pag hindi ginawa yan, hindi yan problema ng batas, problema ng implementasyon. Kaya tayo ay bukas makinig, tayo ay bukas dun sa mga minumungkahi, pero ang ating paniwala, ang ating obserbasyon ay mukhang
may kakulangan hindi sa batas kung hindi sa implementasyon niya ito. Dahil uulitin ko, yung mga 12 to 15 na nag-serious offenses, hindi dapat pinapakawala. Yan. At mayroong parusang angkop sa edad nila. At maaari silang manatiling naka-confine involuntarily. Ibig sabihin, wala silang karapatang lumabas. Their liberties are limited by at least 1 year, and it can be even more. And finally, siguro, kailangan lang ipaliwanag, hindi po tayo nasas, kumbaga, ang sinabi kasi ng ating butihing senador, na siya ay para doon sa mga biktima at ako naman ay para doon sa mga akusado. Hindi po. In fact, yung amendment natin sa batas na ito ay dapat bigyan ng assistance, suporta, counseling ng DSWD ang pamilya at kamag-anakan ng mga biktima. Mandato yan. At pag nagkulang ang DSWD dyan, sila'y mananagot. Hindi tayo panig sa mga kriminal, hindi tayo panig o sa mga children in conflict with the law o yung mga inaakusahan. Hindi rin tayo panig basta-basta sa mga biktima. Panig tayo sa interes ng pagpapatupad ng tama ng batas. Dahil alam ko, pag tama ang pag-implementa sa batas, lahat makikinabang. Dahil nariyan naman ang mga probisyon para dun sa mga naging biktima at para dun sa mga children in conflict with the law. Maraming salamat po. Opo, ako po'y natutuwa at nanggaling po sa ating mahal na senador na open po siya sa pagdiskusyonan to. At kanina lang po, nabanggit niyo po kanina, parang open na kayo mag-amenda tapos binawi niyo. Doon lang po ako naguluhan. Pero sana po, pag-usapan na lang po natin. Maraming salamat po sa inyo. Thank you, Senator Pangilinan. Mr. President, next to interpolate is Senator Rodante Marcoleta. I move that he be recognized. Senator Marcoleta is recognized. Thank you, Mr. President. Senator Robin, okay pa ba? Opo. Parang isa pong katuwaan sa akin nang kayo po ay magtanong. Opo. Iniisip ko kasi baka masakit na yung paa mo. Hindi po. Iniintindi ko rin yun, baka kasi bata ka pa eh. Nag-i-enjoy po ako. Salamat po, Mr. President. Mr. President, Your Honor, alam po ba ninyo na yung batas na tinatawag nating RA 10630, ito po yung nag-anmienda sa RA 9344 Opo. na kung saan ay yung pong criminal o minimum criminal responsibility po ay inilagay sa 15 years old. Alam din po ba ninyo na ang naging basihan kung bakit ito po ay nailagay nga sa 15 years old, ito po ay hinugot sa mga magkakaibang pamantayan mismo ng United Nations. Sila-sila hindi nagkakaintindihan. Halimbawa po, yung UN Standard Minimum Rules for Administration of Justice o yung Beijing Rules, yun po walang specific age yun. Yun namang UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquents, yung Riyadh Guidelines, hindi pare-pareho. Sa mga tweet yun pong 15 ay wala naman talagang basihan eh. Pwedeng 8, pwedeng 9, pwedeng 10. Ang pinag-uusapan po kasi rito in the final analysis, Mr. President, ay yung kapasidad ng isang bata na gumawa ng isang karumal-dumal na krimen. Kung kaya niya, kung meron siyang kapasidad na maintindihan niya ang pagkakaiba ng mali at saka yung tama. Yun ang ating pamantayan. Sa mga tweet, kung yung bata, kahit na 7 taon lang, ngunit kahit papaano mo pagbali-balig ta rin ang mapangyayari, alam niya ang consequence. Alam niya na darating siya sa ganito eh. Yung consequence ng kanyang magagawang krimen sa kanyang kapwa at sa lipunan, alam na alam niya. Kahit sa murang gulang pa lang. Pati yung ginamit niyang pamamaraan kung paano niya isasakatuparan yung krimen, isinasangkot din yun eh. Yung lawak nung consequence na kanyang nagawa, isinasang-alang-alang yun eh.
doon sa discretion na pinauunawa sa atin ng Korte Suprema sa pamagitan ng paggagawad niya ng guidelines. At ang pinakamahirap po, Mr. President, Your Honor, alam po ba ninyo, ang magpapatunay na yung bata na gumawa ng karumal-dumal na krimen o yung tinatawag nating heinous crime, ang burden of proof yung Estado. Ikaw ang magpapatunay na mayroon siyang discretion. Kapag nagkamali ka ng paglalatag mo ng ebidensya, absuelto yung bata. So nakapataw pa po, Mr. President, sa pananagutan ng Estado, kung ikaw ang prosecution, ikaw ang dapat sana patunayan ng bata, wala pa po akong discretion eh. Ang totoo niyan, hindi ko po kayang timbangin. Hindi ko po talaga alam na ganito po palang mangyayari. So sasabihin ng korte ngayon, walang discretion ito. Ligtas na naman siya. Ngayon, tutulong po yung social worker. Doon, hindi natin alam kung anong pamantayan na gagamitin ng social worker. Hindi po natin sinasabi, Mr. President, Your Honor, na wala pong kakayanan ng social worker. Ngunit napakarami pong isasaalang-alang dun eh. Para talaga mapagtibay mo na walang kakayahan talaga yung batang yun. Na yung kanyang ginawa, wala pa siyang kamalayan eh. Pero hindi binding sa korte yun eh. In the final analysis, Mr. President, Your Honor, ang magpapasa yung korte. O sige, palagay mo. May discretion, sabi ng korte. Pero sinasabi ng batas ngayon, na yun po yung ninanais niyong susugan, tama naman po kayo ron eh. Ang sinasabi po niya kasi ron kailangan makilala natin kung anong mga consequences. Napakahirap nun At pagkatapos, sige, napagtibay na. Hindi po ako naniniwala yung batas sa ngayon ay sapat para dun sa consequence na nagawa ng bata. Napatunayan na may discretion O sinabi ng batas, sige, mandatorily you will be confined at the bahay Pag-asa. Ito nandun Pero yung pong bahay Pag-asa, rehabilitative po yun Hindi po yung punitive na kagaya po ng mga preso na binabanggit nyo kanina na kung saan naawa kayo sa mga batang gumawa no kaya pinaghiwalay po ninyo sila Nandun po ba yung pasilidad na talagang yung bata na nakagawa ng kasalanan Kompleto po ba yung pasilidad? Nandun po ba yung mga psychologists? Nandun po ba yung mga guidance counselor? Nandun po ba yung mga disciplinarian? O yung mga iba't iba pang sektor ng lipunan na merong interes para ma-rehabilitate yung bata na yun? Talaga bang nandun lahat yun? Sapagkat kung wala, yung bata, hindi rin may tutuwid yun. Kagaya nga po na sinasabi kanina, Senator Tulfo, pabalik-balik yun Recidivist na yun Pero, baka 7 years old. Kamukha po ng example nyo kanina, 8 taon lang nakagawa 10 taon lang nakagawa. Ano pong ibig nating sabihin dito? Yung modern approach po kasi, Mr. President, Your Honor, hindi na po binibigyan ng taon Ang importante, kailangan po makita natin na yung bata, irrespective of the age, meron na siyang discernment. Yun po yung batayan. Kailangan lang mapagtibay natin na yung bata sa maraming elemento, mapapagtibay natin. Meron siyang discernment. Ginawa niya, alam niya yung consequence, pati paraan ng paggamit niya at pa yung kahihinatnan niya at ang epekto sa lipunan, alam niya. Kahit 7 years old, dapat managot siya. Mr. President, kayo po ba'y naniniwala na dapat ganun ang approach natin, Mr. President, Your Honor? Opo. Yan po talaga ang buong-buo po nating paniwala. Katulad po ng nabanggit ko kanina sa amin pong patron. Alam niyo po, lagi ko pong sinasabi, bakit nawala na sa atin ang youth detention? Dati po kasi may Boys Town po tayo, kung naaalala niyo po, nung araw. Hindi ko alam bakit nawala yan. Advance na tayo noon nandun na tayo Kasi kung sasabihin niyo po sa akin na sapat ba para sa mga nakagawa ng heinous crime,
yung dadalhin sa bahay pag-asa. Doon po lang ako talaga nasaktan. Sapagkat nung ako po talaga ang saksi niyan sa Camarines Norte, nung dinala yung mga nang-rape at pumatay na nag-video pa doon sa kanilang ginawang rape at ginawa nilang autopsy, hindi po talaga ako makapaniwala. Iyan lang ang gagawin nyo? Diyan sa mga batang yan, ganyan lang i-interviewin nyo? Ni anytime pwedeng tumakas dito dahil wala namang kulungan? Yan lang. Ayan daw po talaga ang sinasabi ng batas. At sinabihan pa ako, hanggang dyan lang po kayo. Hindi nyo po pwedeng tanungin, ha? Ako na po yun. Senador na po ako nun. Hindi ko pwedeng tanungin. Hindi ko pwedeng kausapin. Hindi ko pwedeng, wala ho talaga. Hindi daw pwede. Kasi underage sila. So yun lang po ang aking hinanakit. Ang hinanakit ko po, totoo lang, mahal na patron, ay bakit naman dumating tayo sa puntong ito na kapag ang nakagawa ng karumal-dumal na krimen, tatratuhin pa ba natin itong bata? Ibig sabihin, hindi man tayo makaisip po ba ng paraan na tayo gumawa man lang ng youth detention center na maramdaman man lang nung bata na siya po ay nangulungan, hindi na kasama kaming matatanda. Kasi ako po mismo, naniwala noon na hindi dapat kasama ang matanda. Yun nga lang, nung iniwan namin, nagpaluan, may patay. Ang sinasabi ko lang po, hindi pa rin mainam na itong mga batang to kasama pa rin ng mga matatandang bilanggo. Sana ang pag-usapan na natin ngayon, meron na tayong youth detention center na nandun po nakapaloob na yung sinasabi po nung na yung umiiral na batas na naando doon yung loob, yung rehabilitation. Dahil kung tatanungin din niyo po ako, nung ako po'y nangulungan, ako din po ang nagdala ng unang-unang therapeutic center sa loob ng Bilibid. Ibang usapin naman po yan dahil sa drugs naman po yan. Nabigyan pa po tayo ng award ng DDB dyan dahil tayo pong naggawa ng rehabilitation dyan sa loob at inabot po yan ni General Binarao. Ang ibig ko lang pong sabihin, naniniwala tayo sa rehabilitation. Pero bago tayo makarating sa rehabilitation, magbayad ka muna ng kasalanan mo. Hindi naman po pwedeng hindi ka magbayad ng kasalanan. Yun lamang po. Alam ko po, Mr. President, ang gusto po ninyong bigyan ng diin ay makilala sana ng bata sapagkat nakagawa nga siya noon at meron nga siyang discernment mong gawin niya yon, ay sa sarili niya mapanagutan niya yon. Opo. Baka sakaling kahit na sa murang edad niya, Mr. President, Your Honor, ay makapagsimula siyang maalala niya na ganun pala. Ganito pala ang magiging epekto para sa akin kung uulitin ko pa ang bagay na ito. Kasi ang nangyayari po sa ilalim ng batas, Mr. President, kaya mandatory po, dadalhin siya sa bahay pag-asa. At pagkatapos ng isang taon po, mandatory rin gagawa po ng ulat yung social worker at doon ay pagtitibayin niya na maaaring okay na po ito, ayos na po ito, pwede na siyang ma-reintegrate sa ating lipunan. Doon lang po ba tayo nakabate doon sa report niya? Gaano po katotoo yung report niya? Kaya po tinatanong ko kanina, Mr. President, kumpleto po ba yung process? Nung siya'y makarating doon sa unang araw hanggang sa ika-100 o ika-1 year niya doon ay talagang lutong-luto siya na lahat ng kanyang pinagdaanan ay contributory sa pagiging isang mabuting tao na niya. Makapagsimula siya, makabalik sa mainstream ng ating lipunan. Hindi pa po yun ang inyong tinutukoy, Opo Mr. President, Your Honor? Opo yun po yung alam niyo po kasi dapat bata pa lang alam na niya yung accountability. Kung ano yung ginawa niya, dapat alam niya na. Hindi dapat alam niyo, ito lang po sinasabi ko, hindi po sa ibang kaso. Sa ibang kaso naman po, doon po sa batas kasi pagka 6 years below, parang probation din naman po yun. Wala naman po akong kontra doon. Doon lang sa heinous crimes. Ulitin ko po. Doon lang talaga. Yung karumal-dumal. Opo. Isipin nyo, kwentuhan lang ang puhunan mo pala. Pag ako'y pumatay ng tao, ng rape, na bata, ang mangyayari sa'yo, ang puhunan mo lang pagdating mo sa bahay pag-asa, kwentuhan lang.
Wala kang gagawin, kundi makikipagkwentuhan ka lang doon sa lahat ng mga ibibigay sa'yo ng gobyerno, sa mga programa doon, pero hindi ka nagbabayad ng kasalanan mo. Eh, importante po sa lahat, yung magbayad ka ng kasalanan mo, sa murang edad, maintindihan mo na kailangan mong magbayad ng kasalanan pag may utang ka. Yun lang naman ang kailangan na hindi mo pwedeng lagpasan yun. Kailangan magbayad ka. Ginawa mo yan eh. Pwede po bang malaman, Mr. President, nung kayo po ay unang nakalabag o nakagawa ng labag sa batas, anong taon po ba kayo? 10 taon po. Napakaswerte po ng intervention na ginawa ng ating bansa sa inyo sapagkat sa kabila ng maaga po ninyong pagkakalabag ng ating mga batas. Ngayon po ay kausap ko na kayo bilang isang senador ng ating bansa. Opo. Hindi ba tama na kagaya po ng inyong inaasam, lahat po ng ganun siguro kamurang edad ng mga kababayan natin o mas murang edad pa sa inyo ay kung tinapatan ng mga intervention ng mga reform at rehabilitation para sa isang bata, eh di sana lahat ng batang yun ay baka sakaling susunod sa yapak ninyo, Ginoong Senador. Tama po ba yun? Opo, tama din po. Tsaka, ma-share ko lang po, siguro po kung meron na po talagang sa panahon namin, kasi ang nangyayari po kasi noon... Ano po ba yung panahon ninyo? No? Talaga pong maloko po tayo, patron eh. Talagang... Panahon na rin po ni Senador Tulfo yung panahon ninyo? Ay, o hindi ba? magkaedad lang naman po. Senador Tulfo. Pero talaga pong... Meron naman po akong biography eh. Pag nabasa po nila yon, makikita po nila talagang na-involve po tayo sa murang edad. Kaya lang po, nakikita ko po yung sarili ko kasi dito. Kung nung murang edad, ako po yung nadisiplina na, baka hindi na po ako nakulong. Ang nangyari lang po kasi, dahil nung araw, dahil ako po yung anak ng gobernador, siyempre po, pag nakagawa ka ng kasalanan, para ka na rin may batas na, anak ni gobernador yan, wag nyo nang pakialaman. Ganun po ang nangyayari. Kaya, habang ikaw ay nakalulusot, hanggang sa naging bata ka ng presidente nung araw, si Robin Padilla, bata yan ni Fidel Ramos, wag niyong galawin. Hanggang naayang ka pa uli, dire-diretso ka pa, hanggang isang araw, tinamaan ka talaga ng, ayan na ang sintensya mo. Babayaran mo na yung kasalanan mo. Doon lamang po ako nagkaroon ng pagkakaintindi. Kasi galing ka sa pinakamataas, ikaw ang superstar, tapos ginawa kang lowest mammal, bilanggo ka, kung tawagin ka ng gwardiya, ka rito. Marirealize mo, boss. Marirealize mo, patron, na teka, kailangan kong magbago. Kasi pag hindi ako nagbago, ayaw kong tumagal dito sa kulungan. Yun lang naman po kasi yung tamang paraan ng rehabilitasyon. Kasi kung babalikan ko po nung araw na nakalulusot ako, boss, maniwala po kayo sa akin, hanggang nakalulusot yan, patindi ng patindi. So, Mr. President, para hindi siya talaga makalusot, naiintindihan ko po ang mga anmiyenda na gusto po ninyong mangyari. Palakasin po natin yung sa discernment. Opo. Na kinakailangang malinaw na yung batang gagawa ng paglabag, lalong-lalo na yung mga karumal-dumal na mga krimen, ay magkaroon man lang po ng talagang listahan na kapag ito ang lahat ng mga bagay na ito ay present habang ginagawa mo o nagawa mo ang paglabag na ito, siguradong meron kang discernment. Opo. At hindi ka makaliligtas sa batas kahit ang gulang mo pa ay 8, maaaring 9 o 10. So, inconsequential po rito, Mr. President, kung gaano ka kamurang edad. Opo. Ang importanteng lilitaw ay meron kang discernment, lalong-lalo na napasangkapan ka sa mga sindikato. Ibig sabihin, nakauunawa ka eh. Nalaman mo na pwede ka makipagsabuatan. At dito makikita rin, ano bang katungkulan ng magulang? Doon po papasok ang discretion. Maraming salamat po, Mr. President. Maraming salamat po. Thank you, Senator Marcoleta. Majority Leader. Yes, Mr. President, next to interpolate is Senator Win Gatchalian. Move that he be recognized. Senator Win Gatchalian is recognized. Thank you, Mr. President. At alam ko halos 2 oras na sumasagot si Senator Robin ng mga sagot. Pero napakaganda po itong paksa na ito dahil katulad niya,
pag umuwi po ako sa Valenzuela, yan din po ang naririnig ko sa aking mga constituents, lalo na sa mga punong barangays natin, na nagrereklamo sila na yung mga bata na gumagawa ng krimen ay hindi parang napaka light o hindi masyadong mabigat yung pagbibigay po ng parusa sa kanila. Pero mga kasama, bago po ako magpatuloy, gusto ko rin pong makiramay doon sa mga biktima ng karumal-dumal na krimen. At ako ay nakikisa kay Senator Robin sa kanyang damdamin dito sa mga pamilyang naapektuhan nitong mga karumal-dumal na krimen. At yun na nga, nasabi ko ho na naririnig ko rin po ito sa ating mga punong barangay, naririnig rin ho natin sa constituents ho natin. Pero mga kasama, tama po si Senator Kiko na napag-usapan ho ito namin ng mga unang panahon. Hindi ko na matandaan kung kailan yun. No? May mga unang panahon. Dahil nung inimplementa po itong batas na ito noong 2006, mayor pa ho ako at that time. No? At isa po sa mga local government units na kaagad rumisponde dito sa batas ay ang Valenzuela. No? At nagtayo ho kami ng sarili ho naming bahay pag-asa. At gusto ko lang po ipamahagi at i-share sa ating mga kasamahan dito yung aming karanasan tungkol dito sa bahay pag-asa. Dahil nakita ko rin po nakita ko yung pagkakaiba nung bago ho ipinatupad itong batas na ito at yung pagpapatupad ng batas. Nakita ko rin po yung mga instances kung saan yung bata ay kasama ng mga matatandang nakakulong. Nakita ko ho yun with my own eyes. At minsan ang krimen ay simpleng pagnakaw o simpleng pickpocket, pero nasasama ho sila, nakakulong doon sa mga matatanda. At ang initial reaction ko ho, mali ho nga yung ginawa niya. Ito na pag-usapan namin ni Senator Kiko, napakalaking trabaho. Mas mabilis pa nga ho gumawa ng eskwelahan ng building o ng kalye, mas mahirap po i-reforma ang isang bata. Talagang kailangan mo ng maraming oras, maraming pasensya at maraming pag-uunawa. Dahil napakahirap po i-reforma ang isang tao. Bata man o matanda, napakahirap po. Pero nakita rin ho namin na kung tama po ang gagawin at maganda po, maglalagay ho tayo ng tamang pondo, kukuha tayo ng tamang tao na gagawa, maganda po ang ikalalabas nitong programa na ito, yung mga intervention programs sa ilalim po ng batas. Doon po sa aming statistika na nakita, yung masasabi naming successful na na-reintegrate sa ating community. At iba pa nga, dahil nasa bahay pag-asa sila, nagbibigay ho kami ng alternative learning system. Yung iba ay dinadala ho namin sa pag-aaral kung hindi naman po mabigat yung krimen. At nakakapagtapos sila sa loob po ng bahay pag-asa. Kaya yung aming success rate at that time is around 75% to 80%. No, successfully reintegrated. Pero aminin ko, hindi ho madali yan. Uulitin ko ho. Kailangan ho ng investment, kailangan ho kumuha ng tamang tao, kailangan ho kumuha ng mga empleyado na may puso po sa pagbibigay po ng reforma or intervention. Hindi lang yung 9-to-5 job to eh. No, in fact, ang maganda ho dito sa aming bahay pag-asa, katabi pa ho to ng simbahan ng aking ina. No, pastora ho kasi yung aking ina eh. Nagkataon lang hindi ho namin sinadya, nagkataon lang. Kaya every now and then, yung simbahan ho, nagkakaroon ho rin ng counseling, nagkakaroon po ng spiritual rejuvenation. So hindi lang po pag-aaral, kung hindi yung pagbabago nagagaling po sa puso at sa spiritual na pagbabago. No? So yun yung nakita ho namin na talagang matrabaho. So mga kasama, ang aking tanong ho sa ating kasama ay
ilan na ba ang bahay pag-asa sa buong Pilipinas? Meron na ba ho tayong ganun na computation? Dahil nakita ko ho na mahalagang sangkap yung bahay pag-asa eh. No? Yan ay isa sa mga nakita ko sa batas, binabasa ko ulit, isa sa mga importanteng provision, no? Yung pagpapatayo ng bahay pag-asa. Meron na ba ho tayong research kung ilan po ang bahay pag-asa na itayo? Una po, maraming salamat po sa inyo pong mga mungkahi. Alam nyo, magandang paalala din yan sa mga local official na magkaroon pa tayo sana ng maraming bahay pag-asa. Pero sa akin pong karanasan, regional lang po ito eh. Regional. O, yun po kasi katulad nung nangyari po sa Camarines Norte, nandun sa region. Pero ang batas po, nakasaad doon is provincial at highly urbanized city. So dapat meron ho silang at least mga 105? No? 105? Meron na ba ho tayong bilang? Wala po akong eksaktong bilang ng bahay pag-asa. Ito pala ang dating former DSWD secretary ho natin. I'm sure alam ho ni former Secretary Erwin. No, sabi niya 11 na bahay pag-asa. Yes, yung information, with the permission of the two gentlemen, given to us by the Juvenile Justice Welfare Council, merong 117 bahay pag-asa. So, yung 11 palagay ko regional, tapos yung provincial and municipal and urbanized cities is 117. Yeah. Baka tingin ko, yan din po ang dapat isa nating tignan dahil for example, kung probinsya, kagaya ng Camarines Norte, napakalaki ang Camarines Norte. So kung isa per province, ilalagay lang ho yan sa DAET, I would assume, kung meron man sa DAET. Pero ang sakop niya, napakalaking land area. Tingin ko sa pagre-review nitong batas natin, titignan din ho natin kung sapat ba yung one province, one highly urbanized city. Dahil based on my personal experience, so personal ho naming karanasan, importante itong bahay pag-asa. At ito yung intervention program na hindi ho talaga pwedeng, lalo na pagkarumal-dumal na krimen, hindi ho talagang pwedeng ipakawala eh. Dinadala ho siya sa bahay pag-asa. Meron ho doong psychologist, may social worker, at pwede rin pong mag-aral yung bata doon, yung alternative learning system. No, yun po yung aming karanasan. Opo, napakaganda po niyang programa na yan, pero yung atin po kasing mungkahi, iba ang pagka-karumal-dumal na krimen po kasi, Senator Win, hindi talaga ako payag na dyan lang sa bahay pag-asa. Nakita ko yung bahay pag-asa doon sa Bicol na pambihira. Ito ba yun? Baka walang maramdamang pagsisisi yung bata eh. Ang alam niyo po kasi, sa akin pong, sa karumal-dumal po ito ha. Sa heinous crime. Po yun. Opo, hindi po doon sa mga regular na petty, okay lang po ako doon sa kanila, sa bahay pag-asa sa kanila. Pero doon po sa mga karumal-dumal na krimen, yung realization kasi ang importante po sa lahat, yung realization, yung matanggap mo, yung nga po yung argumento ni Senator Marcoleta, matanggap mo na ikaw ay may ginawang kasalanan. Opo. At yung kasalanan na ginawa mong karumal-dumal na krimen, ay pumasok sa puso't isipan at kaluluwa mo na kailangan mong magbayad ng kasalanan. At hindi ko po nakikita doon sa bahay pag-asa na magbabayad ng kasalanan ang isang batang gumawa ng karumal-dumal na krimen. Kaya nga po, ang sinasabi ko po, kung imbis na sana tayo ay lawakin pa natin yung bahay pag-asa, okay, maganda, para doon sa mga krimen na sabi nila, 6 years down, okay. Wala akong ano dun. Pero yung wala tayong facility para doon sa mga batang gumawa ng krimen na karumal-dumal at dadaanin lang po natin sila sa intervention kagad. Medyo
medyo doon lang po. Sana meron munang realization, after ng pagsisisi, tsaka papasok ang intervention. Kasi kung para dito sa mga nakaisip na mang-rape kayo, grupo, i-video nyo yung tao, i-video nyo yung bata habang pinapatay nyo, wow, kahit saan ko po tingnan, anong intervention ang gagawin mo doon? Kailangan muna yun, nung taong yun, nung batang yun, kung ano man siya, ma-realize niya muna yung ginawa niyang kasalanan. Paano niya ma-realize yun? Kung hindi natin siya, hindi ho ikulong sa bilibid, ikulong sa isang juvenile detention. Meron naman po talaga dapat juvenile detention tayo sa Pilipinas eh. Wala naman po talagang, ang opinion ko po'y galing sa nangulungan eh. Ito po yung totoong mungkahi po sa inyo, na meron talagang criminal mind. Meron talagang mga taong nabuo na sa isip nila na sila'y kriminal. At yung pong pagiging kriminal na yon, hindi natin mababago yon ng kwentuhan lang. Kailangan yung pagdusahan niya ang ginawa niyang kasalanan. Kasi po, sarili po itong experience. Kung ako po siguro ay hindi ikinulong, ako po'y dinala lang sa lugar na kwentuhan tayo o psychologist o psychiatrist, baka siraulo pa rin po ako hanggang ngayon. Baka hindi ko po inabot ito siguro. Pero dahil ako po'y nangulungan, naramdaman ko ang malayo sa pamilya ko, naramdaman ko ang init, ang baho sa loob ng kulungan. Na ang kulungan po ay dapat ang laman ay 60, kami 100 mahigit sa isang selda. Ang iba'y nakahiga, ang iba'y nakaupo. Sa loob ng CR, may taong natutulog, 4 na tao. Iihi ka, makikiraan ka. Pagyaan po lahat yan, nadaanan ng isang tao, doon ka mag-iisip na magbago. Yun lamang po ang aking mungkahi. Hindi ko po kayo kinokontra, lahat kayo, tama po ang sinasabi ninyo, lahat yan. Ang argumento ko po doon lamang sa gumawa ng heinous crime. Hindi po ako sang-ayon na ito lang ang gagawin natin sa mga ito. Dahil hindi po ako naniniwala na itong mga batang ito ay dapat ituring na bata kapag ikaw ay gumawa ng ganyang krimen. Dahil yan, imposibleng hindi mo alam yun. Imposibleng ikaw ay musmus para magplano, na kapag plano ka na ganito gagawin natin, aabangan natin, pag inabangan natin, kukunin mo, ikaw mauna. So, paano naging bata yun? Opo, yun lamang po ang aking mungkahi. Ako po'y suportado ko po yung bahay pangarap na yan, pero kailangan natin ng youth detention, sir. Ako naintindihan ko. Talagang nung pinapalabas niyo ho yung video kanina, talagang nakakagalit. No? At sino man hindi ho magagalit sa nangyari. At ako naniniwala, nasabi ko nga kay Senator Marcoleta kanina, yung mga ganyan na krimen, talagang imposibleng walang discernment sa aking palagay. At kailangan ho talaga silang mailagay sa isang pasilidad na hindi na ho sila makakagawa ng hindi maganda sa ibang tao. At sa aking pag-aanalisa at sa pagkaintinding ko, itong Bahay Pag-asa, dito ho sila ilalagay para mareforma. Hindi man sila, siguro in juvenile justice detention, tingin ko, iba lang yung terminology. Hindi po siya kulungan. Pero in our case, hindi ho rin sila pwedeng lumabas. Hindi ho sila pasok-labas ho doon. Hindi ho sila nagpa-party, hindi ho ganun. Meron din ho silang mga sinusundang mga programa para mabago ho si kanilang buhay. Kung kaya pang baguhin. Kaya nga sinabi ko yung success rate, 75 to 80%. Dahil naniniwala rin ako na hindi lahat na ibago. May 20% doon na, tama kayo, na mahirap baguhin. Pero nabigyan ho sila ng pagkakataon mabago. Ang aking pagkakaintindi lang no, sa intention ng Bahay Pag-asa ay para mabigyan sila ng pangalawang pagkakataon. Opo. At doon sa loob ng pasilidad, doon sila magkakaroon ng realization. No? Dahil hindi ho sila pasok-labas doon at
nagpa-party, hindi ho ganun, no? Sa pagkakaintindi ko, yung intervention program, ang pinakamahalagang aspeto para mabigyan sila ng pangalawang pagkakataon. Ang tanong ko ngayon, sa ating kasama, kay Senator Robin, at alam ko talagang very passionate siya dito at maganda nga ho lumabas to dahil alam ko rin marami sa ating mga kababayan talagang pinag-uusapan to, lalo na pag lumalabas itong mga balita, no? Umiinit yung ating emosyon. Yung kanyang idea ng juvenile detention, ano ba ho ang nakikita niyang, ano ba yung kanyang nakikita dito sa juvenile detention? Meron na po tayong ganyan nung araw, kaibigan kong senador, may Einstein, sabi ko nga. Opo. Ano po yan dati na po tayong may Boys Town. Yun po ang talagang sana, yun sana ang ginawa natin, pinalawak natin, ang nangyari na wala. Hindi po kasi ako sang-ayon din. Nakita ko din po yan, katulad po ng paglalahad ko sa inyo kanina. Nakita ko rin po yan sa Bilibid nung araw. Hindi po talaga ako sang-ayon. Nakasama yung mga bata na yan. Kasi ginagamit po talaga. Sa Bilibid lang po, ginagamit yung mga batang yan sa kalokohan Sobrang ginamit po yan ng mga matatanda sa mga pangkat-pangkat. Kaya po ako, sinulong ko yan na ihiwalay. Kaya ngayon po, yun po yung binibigay kong idea. Kasi yan din po yung ginagawa ng ibang bansa. Meron din po silang youth detention center. Yun po, sana, iba pa rin po kasi yung alam mo na ikaw ay nakakulong. Na nagbabayad ka ng kasalanan po. Yun lang po yung gusto kong maramdaman ng kung sino man itong mga kabataan na nakakommit ng heinous crime, maramdaman nila na nakakulong sila. Na meron pader, meron talagang mga dapat sundin, na yung rehabilitation mo, kasama yung formation mo bilang tao. Kasi alam niyo sa Bilibid, may disiplina Kasama yung hindi puro utak mo lang, hindi puro yung pag-iisip mo lang, ang iniisip, pati physical mo. Pati physical mo, inaayos ng pangungulungan. Yun po yun Yun yung gusto kong ma-achieve nitong mga ito. Hindi, yung intervention natin, maraming salamat. Gusto ko yan. Yan nga ang pinaglaban ko sa kulungan nung araw. Yung ganyang intervention. Human rights, lahat ng yan. Pinaglaban natin po yan sa Bilibid. Kahit tingnan nyo po sa talaan ng New Bilibid Prison, nandiyan po yan. Isa po tayo sa nakipaglaban dyan. Pero may katotohanan Yung katotohanan, dapat magbayad ka ng kasalanan mo. Saan? Dapat detention center. Yun lang naman po. Kailangan mga kabataan na nandoon, na nakakulong sila, alam nilang nakakulong sila at nagbabayad sila ng kasalanan nila. At siguro po, kapag sila'y nakitaan na sila'y okay, tsaka po sila ilipat sa bahay pangarap. Doon natin ngayon makikita kung sila ay dapat bang bigyan ng panibagong buhay. Kasi po, kung kaagad meron tayong okay ka na dito, ito lang mangyayari sa iyo. Kung maniwala ka sa akin, Boss Win, maniwala ka sa akin. Walang pinakamagagaling na artista kundi kriminal. Nako. Opo. May isa pa akong tanong, no? Dahil yung proposal nakita ko kanina, ibaba yung minimum age of criminal liability to 10 years old. Opo. No? So that's about, I think mga grade 4 ho yan, no? Grade 4. Mayroon na ba ho tayong datos o statistika kung ilan po ang krimen na nagagawa po ng dito sa ating bansa, no? Age between, let's say, 10 years old to 15 years old. Meron na ba hong ganun na statistika? Kanina po, sa video, nakita naman po natin, no? Meron pong edad doon na gumawa ng rape, no? Nakita ko nga sa... Grupo pa po sila, no? Grupo pa po sila. Ito lang po yung mga nababalita. Alam nyo, Senator Win, ang malungkot po sa sitwasyon ng Pilipinas, kung sino pa yung mga nasa malalayong lugar. Alam niyo po yung Camarines Norte, galing po kayo, lagi po namin kayong... Madalas ako doon. Opo, lagi dahil po sa kapatid ho ninyo. Opo, lagi po namin kayong bisya. Isipin niyo po yun.
ang Jose Panganiban po nasa bundok. Nangyayari po yung mga ganyang krimen. Talagang ito po ay nasa harap na po natin eh. Nasa harap na po natin. Wala man po akong eksaktong Oo. Siguro, numero. ang punto lang ho natin, maganda rin ho tignan natin itong mga datos na ito. Opo. Pagdating ho, I'm sure mare-refer po yung inyong privilege speech sa tamang komite. At hingin ho natin yung mga datos sa mga ahensya na may kinalaman ho dito. Tulad po yun. Gusto ko ho sana malaman, ilan na ba? No, kasi talaga nakakagalit ako. Nung nakita ko kanina, galit na galit ho ako. Yung emosyon ho natin. Pero tingnan din ho natin yung mga datos. Ilan po ang mga ganitong kaso sa loob po ng ilang taon, maybe 5 years or since the inception of the law. Maganda ho, pwede siguro tignan bago yung batas, pagtapos ng batas, dumami ba, kumonti ba ang mga ganitong krimen na isinasagawa po ng mga bata. At tingnan din ho natin yung, kasi in my experience bilang dating mayor, pag tama po yung intervention, maganda naman po yung resulta. Maganda rin ho tignan natin yung aspetong nun. No? Yung ilan ba ang nabagong buhay, ilan ba ang kahit na ho yung heinous crime na sinasabi natin na nakakagalit ho talaga, kagaya ngayon. Tama ho kayo. Kanina sinabi nyo dahil na rin sa impluensya ng social media. No? Kaya may mga ibang bansa, tulad po ng Australia, pag minor ka, bawal ng social bawal media. po, 16 pababa. Tama ho kayo doon. At ako, sang-ayon rin po na dapat may ganyan na regulasyon. Pero tingnan rin ho natin yung datos kung ilan po yung mga batang napapasok sa heinous crime pero nareporma rin, no? Dahil nga dito sa intervention program. Tingnan din ho natin yung datos. For example, isa sa mga mahalagang talento o professionals na kailangan natin, yung mga social workers at psychologists. Tama ho kayo na itong mga taong to hindi simpleng pagtuturo lang. Importante rin po yung tamang psychological intervention. Pati spiritual nga eh. Yun din yung aming experience. Napakahalaga po nun, yung spiritual. In spiritual intervention. Dahil pwede rin ho nating tignan kung kulang ho tayo sa psychologist, baka walang psychologist na doon sa ating bahay Pag-asa, talagang wala hong mangyayari. So ang punto ko lang ho, tignan ho natin lahat ng datos para pagdating ho ng panahon na pag-uusapan natin sa komite, nakalatag ho lahat. Maganda po yung ating diskusyon. So nagpapasalamat ba ako kay Senator Robin dahil ho sa kanyang magandang privilege speech at ako ay sa pagdating ho ng tamang panahon, mas marami po ho tayong dapat tignan at dapat i-analisa, lalong-lalo na yung pulot-dulo naman ho na ito para sa isang tahimik na lipunan. No? Kung paano po natin gamitin itong batas o ano pa ang pagkukulang pagdating sa implementasyon dahil kung sabi nga kung merong kung 100, sabi kanina ni Senator Kiko, 117. No, sa dami na ho ng noong 2006 ang population natin wala pang 80 million. Ngayon 114 million na tayo pero 117 pa rin. Baka isa ho sa mga dapat natin tignan, palawakin pa yung mga pasilidad para ho magkaroon ng tamang intervention. So, yun lang po. Maraming salamat sa iyong panahon. Thank you. Maraming salamat po, Senator Win Gatchalian. Thank you, Senator Win. Yes, Mr. President, last to make a manifestation or interpolate is Senator Erwin Tulfo. I move that he be recognized. Senator Erwin Tulfo is recognized. Thank you, Mr. President. Sa ating pong butihing senador mula po sa Bicol at Nueva Ecija, nais ko lamang pong sabihin na tama naman po ang paggawa ng batas nitong Juvenile Justice Welfare Act dahil ito po ay alinsunod doon po sa pinirmahan natin sa United Nations Convention on the Rights of the Child na sinasabing hindi dapat babaan ang edad ng criminal responsibility bilang miyembro po ng United Nations. Pero ang problema po, nung ipasa po natin ang batas, hindi po tayo nakahanda. Bakit ko po nasabi? Nung ako po yung nag-DSWD Secretary, ito pong unang hinanap po natin
ilan po ba ang ating mga rehabilitation centers, juvenile facilities? 11 lamang po. Tama naman po si Senator Pangilinan. Sa mga bawat city po nasa 117. Meron po tayong 149 cities sa buong bansa. Meron po tayong 1,400 plus na munisipyo. Ang problema po dito, para sa kalaman po natin mga kasamahan, dahil ako po yung naging reporter pa po ako na ipinatupad ito ng Philippine National Police. Pag may nahuli pong non-rape, ang gagawin po ng police, huhulihin. Hindi po alam ng pulis kung saan ilalagay ang bata. Dahil wala pong kulungan, wala po siyang selda, hindi naman pong maaring isama siya sa mga matatandang nakakulong sa city jail o sa kulungan ng pulis. So gagawin po, yung bata ipapaupo sa tabi. Pangalawa po, wala po tayong juvenile court. Kaya hindi po matatry ang bata o malilitis dahil wala po tayong korte. Dahil ang korte po natin pang mamatanda lamang. Pang-apat po, kung dadalhin man po sa regional facilities, pamasahe, problema din po ng pulis. Wala naman pong pondo para dalhin sa mga juvenile facility po ang mga batang ito. So yun po ang nagiging problema. Marami po siyang problema, sanga-sanga na Ginoong Pangulo. Simula sa pag-aresto, dadalhin po sa wala naman pong piskal para i-entertain yung kaso dahil kailangan po juvenile court. Wala pong pamasahe ang pulis para dalhin po sa institusyon o rehabilitation center o juvenile facility dahil 11 lamang po, 100. Paano po kung sa munisipyo? I'll give you an example. Sa Palawan na lamang po doon sa lugar namin. Marami pong island municipalities po doon, 13. Ang isang munisipyo po, aabutin ka ng kalahating araw, sakay po ng pump boat papunta sa mainland. Unfortunately, wala pong regional facility sa Puerto Princesa o sa Palawan Island. Nandoon po sa Mindoro. Kung magmi-Mindoro pa po, ay daabutin ng 2 araw. Ang problema nga po, pamasahe. So, kulang po. Wala po tayong facilities. Ibig sabihin, wala po tayong mga juvenile facilities. Wala po tayong kulungan para ilagak muna yung mga bata temporarily dahil hindi naman po natin isama sa mga matatanda. Wala rin po tayong juvenile court para maglitis sa mga bata kasi natatakot po ang pulis baka sila naman po ay makasuhan, violation po ng rights ng kabataan. So, wala po tayong mga family courts, kulang po mga family courts natin na mag-handle po ng mga kasong ito. Yung sinasabi ho natin, hindi po tayo nakahanda, Mr. President. Ito po yung pinag-aralan ho namin nung ako po ay secretary ng DSWD. Ito rin po ang problema ngayon ni Secretary Rex Gatchalian. Kung gusto po nating maitupatupad ng maayos ang batas na ito, kailangan po natin ng pondo para malagyan po, hindi lamang po regional facilities, kundi bawat city po, bawat lungsod, lagyan po. Mapalad po ang mga taga Valenzuela dahil may kakayahan sila na gumawa ng ganung pasilidad. Sa Puerto Princesa po, wala po eh. Island province po yung Palawan. Sa Marinduque, ganun din po. Sa Romblon, wala din po. Mindoro po, sa Mimaropa, doon pa po dadalhin. Paano po kung nasa Balabac, Palawan, yung bata na nakagawa ng krimen, papunta po siya sa Mindoro. 2 araw po, bibiyahin ho yun. So, hindi po alam ng otoridad kung ano pong gagawin doon sa batang nagkasala. So, ang punto ko lamang po dito, Mr. President, kung gusto po nating maipatupad na maayos ang batas na ito, kailangan po natin ng pondo, mabigyan po ng pondo ang DSWD para makapagpagawa po ng mga facilities sa bawat lungsod. Hindi lang po lungsod, ang suggestion ko po pati munisipyo. Kasi bibiyahin po, mayroon tayong mga munisipyo na napakalayo sa lungsod. Napakalayo sa pinakamalapit na regional facility. I'll give you a case in point. Yung nga po sinasabi ko sa Palawan po. Pag sa island municipality siya, island po. O sa Mangsi, malapit na po doon sa Asaba, itong isla na ito ng Palawan. How will you bring the child na nagkasala doon po sa regional facility sa Mindoro? Napakalayo po noon. So ang problema po natin, yung implementation po, tama naman po si Senador Kiko, it's the implementation of the law.
bakit po problema implementation? Because we do not have the facility, Mr. President. Yung authorities po natin, they do not know how to handle it. Wala po silang kulungan sa presinto para sa mga bata. Natatakot po sila. Ang option po nila, when I was a reporter, Mr. President, tinatawagan ng magulang. Nay, tay, kunin niyo anak niyo dito. Ito po yung nagnakaw, ito po yung nakipagbugbugan, ito po yung ganito, gumahasa. Mag-usap na lang kayo. I'll give you also case in point, Mr. President. Yung ating pong juvenile facility at saka bahay pag-asa kung tawagin, I'll cite you an example. Sa Region 3 po sa Pampanga, meron po silang bahay pag-asa. Unfortunately, nung binisita ko po ito, yung isang building ay para po doon sa biktima. Kailangan niya pong mag-ika psychological treatment dahil ginahasa po siya. Yung bata po ay 13 years old, yung suspect 15, magbabarkada. Alam niyo kung saan nakakulong yung suspect? Abay, 10 metro lang po ang layo doon sa rehabilitation center ng biktima. Dahil sabi, wala pong pondo, sir eh. So nagkikita po yung biktima at saka suspect, Mr. President. Araw-araw pag kumain sila, kinakantsawan pa ng suspect yung biktima. Yun po yung masakit ho doon eh. So hindi lalong natutroma yung biktima. So we really need to look at this and review this law. Are we ready? Because right now, Mr. President, we are not ready. Kasi po kulang ang ating facilities. Yun lamang po, Mr. President. Salamat po. Thank you, Senator Erwin, Majority Leader. Mr. President, Senator Alan Cayetano would like to make a short manifestation. Senator Alan Peter Cayetano is recognized. Sir President, may I also take the opportunity to ask the good gentleman some questions about his privilege speech. Apo, isa pong karangalan ang matanong ng ating guro. Well, Mr. President, unang-una, papasalamat ako una sa Diyos, pangalawa kay Senator Robin, pangatlo po sa ating mga colleagues for being very active on this issue. Kasi truly, one of the most important gifts of God is children. Diba? And bakit ba tayo nagtatrabaho dito sa Senate kung hindi para sa hindi lang sa present generation pero sa next generations, di ba? And unless this issue is properly addressed, and I think this is an issue that has been debated on since naging controversial nga ang the age, whether the proposal is iakyat or ibaba, whether yung pinag-uusapan nga is custody ng magulang, DSWD, or sa bahay, di ba? And I'd like to thank Senator Pangilinan for, elaborating and making it clear na iba yung batas, iba yung myth, iba yung implementation, iba yung palpak sa implementation. Kasi that's the first point I want to make, building on that, no? If you look at my record in terms of mga penalties, I've also learned from it since I first became a congressman in 1998, di ba? Kasi meron talagang karumal-dumal na krimen. So yung iba hindi naniniwala sa death penalty, yung iba naniniwala sa death penalty. Yung talamak naman na corruption, sabi nga ni Senator JV, ang ating majority leader ngayon, na hindi pwedeng i-expose lang, hindi pwedeng pagalitan, ipahiya. Dapat yan kasuhan at ikulong. Diba? So, what criminology or yung sciences have taught us that it is the certainty of two things. One, the certainty na mahuhuli ka. And number two, yung certainty na paparusahan ka. So kahit gawin mong death penalty ang jaywalking, kung ang tingin ng tao, wala namang papatay sa atin, jaywalking yan, di ba? Pero kahit yan ay pitik sa tenga. Pero kung sigurado nilang huhulihin ka at siguradong pipitikin ka sa tenga, mas papakinggan yon. So yun yung una kong tanong na, do you have a sense, given your experience, both nung riding high as the first Robin Padilla na nakilala namin
sa sinihan, no? Whether it's the bad boy or whether it's the charming romantic. Secondly, when you were in jail. And thirdly, when you left jail. And fourthly, na ngayon na senador ka na, experience mo ba na parang ang dating sa mga minor de edad, hindi naman tayo hulihin at hindi naman tayo paparusahan? Opo, maraming salamat po, Senator Alan. Alam niyo po, kanina nailhad ko po yan. Noong ako po ay 10 years old, siyempre po, ang lagi nating nasa isip, anak ka ng gobernador, malakas ka. So, pag ginuhuli kami ng pulis po, lagi tayong nakakalabas. So, nandun po yung sinasabi ninyong hindi ako makukulong kasi meron akong sandigan. Opo. Kaya po yung hanggang sa nag-artista po ako, ganun pa din po ang nangyari dahil tayo po'y napalapit naman sa isang pangulo at yung pangulo na yon naging sa bandang huli, pinakulong din po niya tayo pero konsentidor din nung una. Opo, no? Kaya po nasasabi ko, tama po yung sinabi ninyo na hanggat hindi ka naniniwala na makukulong ka at mapaparusahan ka, dire-diretso po yun. Let me appreciate both your humility. Opo. Narinig ko yung sinabi, yung tama naman yung dinidiscuss dito, sa iyo naman ay personal experience. Opo. And let me also appreciate yung, ang sinasabi mo kasi yung nangyayari sa kalye, yung appreciation eh. Opo. So, may laban between the intellectual and the upper middle class and those in the gated societies versus what's happening in the streets. Opo. At sinasabi mo, hindi lang in the streets of Metro Davao, Metro Cebu, Baguio, capitals ng ating mga probinsya, but Metro Manila, but it's happening even in rural areas. No? So the point I want to make, Mr. President, is kasi mahilig tayong kumopya, partly colonial mentality dahil mahigit 300 years tayo under the Spanish rule, although administered by Mexico, and the American rule, no? Partly also because siguro mahaba history nila sa human rights, but kung makikita mo kasi sa West, ang kanilang focus ay individual rights. Yung individual. So, wala akong I accept and I respect and I agree. Tignan yung bata. Importante yung bata. Importante yung hindi lang punishment, pero importante din yung rehabilitation, etc. But in Asian societies, Eastern societies, may emphasis on the family, may emphasis on society, in the barangay. Kaya nga bayanihan eh, di ba? So ang punto ko, parang nawala kasi yung emphasis na kung anuman ang magiging akma, whether it's better implementation of the law or whether it's amendment of the law, whatever happens, dapat malinaw, matanda man o matanda, that you cannot do the crime if you cannot do the time. Opo. Di ba? Opo. Kung hindi mo kayang pagbayaran yung consequence ng action mo, I think it was Bishop Pastor Peter Tanchi who always said na, you're free to make a decision, but you are not free to decide ano yung consequence ng decision mo. Diba? So kung teenager ka, gusto mo maging sexually active, nasa iyo yun. Pero pag nabuntis, wala kang ibang sisisihin. Kung ikaw yung lalaki, ikaw nakabuntis. Kung ikaw babae, nabuntis ka. Kasi kayo nag-decide na mag-sex, assuming consensual yung sex. So, walang pwedeng magsabi sa yung wag, kahit magulang ngayon. Of course, your parents can say that, di ba? So, if any one of us here want to vape, that's up to you. Pero kung magka-lung disease ka, that's not up to you. Di ba? Kasi part ng science yan eh. Di ba na bawat decision mo, kung mandaya ka sa exam, nasa sayo yan. Pero pag nahuli ka, expelled ka, ano bang ini-expect mo? So ang point ko, Senator, Brother Robin, di ba?
there are many issues included here. Halimbawa, corporal punishment. On one hand, there is a lot of science showing na let's step away from corporal punishment. On the other hand, hindi ko lang alam sa Quran, sa Bible, di ba, yung do not spare the rod. Di ba? So, dun sa show namin ng ate ko, kasama ni Boy Abunda, na naging topic yon na kasi meron isang magulang, bata kasi siya naging magulang, kino-complain siya ng ate niya kasi ina-abuse yung mga anak niya. Yung sobrang palo, etc. Pero ang pagkasabi naman nung ate niya ay parang matanda na sila, ginaganon pa. So parang sabi ni Ate Pia, so nung bata pa, okay na i-abuse. So nung tinatanong ni Kuya Boy Abunda, so tama ba any kind of palo masama? So sabi ko, iba yung masama sa bawal. So there are certain people who believe any corporal punishment sa bata bawal. There are certain people who believe pwede. But sa batas, malinaw ang bawal yung abuse. So for example, kung halimbawa sinumbong nung sa kantin, nagnakaw doon, bawal bang paluin ang kamay? Pero obviously, Senator, di ba, halimbawa, sinuntok sa tadyang, o sinipa sa pinasa, obviously abuse yun eh. So where do you draw the line? No? But ang point is that in a more disciplined generation, two of the secrets, of course, is that walang droga. Kasi nung nagkaroon ng shabu, umiba talaga eh. Iba nung cocaine, morphine, heroin, and marijuana eh. At iba talaga nung nagkaroon ng shabu, kasi shabu does certain things to your brain. Halimbawa, hallucinations and mental. It's scientifically proven, di ba? Yung, for example, sa marijuana or sa ibang drugs, hindi mo babarilin yung sarili mong magulang tapos sasabihin mo kasi nakita mo demonyo. Kaya hindi ka mangre-rape ng 5 years old tapos sasabihin mo akala mo kasi 18. Hindi mo pa rin dapat i-rape kung 18 anyos. But yung as you said, heinous, karumal-dumal, di ba? But the point I want to make is that as we look at all of this, because I'd like to commit to you today that we will prioritize this, and of course to our colleagues, what is important is that when we come up with a consensus, malinaw sa magulang at saka sa bata that government rewards doing good and punishes doing bad. Di ba, as you said, di ba na, I mean, medyo kumakain ako nung nakikinig ako sa iyo sa loob na nung kunikwento mo. Kasi isang ministry ko sa jail eh. So, try ko na every birthday ko, nandyan ako sa Camp Bagong Diwa. 3 yung jail dyan eh. Metro Manila Integrated Jail, Taguig City Jail, tsaka yung yung mga high security, di ba? And over time, nagkaroon kami ng mga programa dyan, computer programs, etc. No? So, nung sinasabi mo na parang pag punong-puno, pag sa CR, siyempre, pag nandun naman ako, gusto kong maayos, di ba? Malagyan ng TV, programa, etc. So, dun talaga naglalaban yung theory at saka yung actual sa nangyayari. Kasi kung susundin mo rin sa Western, which kita ko naman yung punto, hindi lang punishment yan, rehabilitation din, at kailangan din yung dignity ng life. So, ano naman yung dignity na ang selda pang 10, 30 kayo nandun? Di ba? Lalo nung COVID. Di ba? Lalo nung COVID na lahat tayo gumagawa ng parang wag magkasakit. Tapos sa mga kulungan, marami talagang nadali kasi walang protocols, walang PPE, tapos punong-puno. No? But the point I wanted to make is that in every law we make, we have to input our culture. Anong kultura ng pamilyang Pilipino? Diba? Anong kultura ng Malilenyo? Anong kultura ng taga Bicol? At sa kultura na yan, since we are acting as a family and as a society, how do we make sure na, kasi sasabi natin may discernment ba o hindi? Okay, ibalik natin doon. Kung klarong-klaro sa kanila sa kahit anong edad, na eto masama, etong mabuti, then hindi ka papasok sa discernment kasi itanong mo lang sa bata at nangyari ito sa Palawan. Nung araw, especially during the time of Mayor Hagedorn, di ba?
magtapon ka ng upos ng sigarilyo, bata ang pupulot. Ibabalik dun sa turista at sasabihin, sir, hindi kami nagkakalat dito sa... So nakaka-discern siya na mali magtapon at mali magkalat, di ba? Sapagkat society as a whole sees that. Pero I was watching over Sunday si Pastor Paulo Punsalan, sinasabi nga niya na pag may nagtapon ng cup ng McDonald's, Jollibee, parang gusto niyang katukin at huwag ka magtapon, di ba? So syempre, kung ikaw 10, 11-year-old at yung tatay mo bubuksan yung bintana, magtatapon dun sa kalye, ang tingin mo tama yun. Di ba? Pero kung napapanood mo sa social media, napapanood mo sa TV, napapanood mo sa bahay, mali is mali, alam mo na rin kung anong mali. Ang problema sa YouTube, nahuli ko mga pamangkin ko one time, eto Western mostly. May mga YouTube channel, walang ginawa kung hindi ipakita paano mangalas ka sa school. Paano alaskahin teacher. Yung spirit lang ng medyo rebelde, cool ka, etc. Yung iba nakakatuwa, pero yung iba over the line na. So in that case, it doesn't matter if you're 14, 15, 16, 17. Nako-confuse talaga eh. Kasi we used to live in a society na at least 80-90%, klaro kung anong tama, klaro kung anong mali. Pero ngayon, you live in a society where yung mali, sinasabing tama, yung tama, sinasabing mali. A good example now is abortion. Very, very clear sa ating konstitusyon na bawal yan. Di ba? But pakonti-konti lumilitaw na openly. Pati Commission on Human Rights, isipin mo. Nahuli natin na gusto i-decriminalize. Pag dinicriminalize mo ang abortion, ano yun? Pwede na. Bakit pa tayo may konstitusyon na nakalagay doon na bawal ang abortion? Di ba? So, my point, Your Honor, is number one, when we deal with this discussion, I hope we can discuss then how we handle it not only as a country, but families, society. So how can we also strengthen Filipino families? Ano ba kailangan ng mga magulang ngayon na tulong para maturuan din ng tama yung mga anak, di ba? So, siguro, 100 beses mo nang bringing up dito, rightly so, na panay SOCMED at panay phone ang hawak ng bata. Opo. Kasi sa mga highly urbanized cities, half day ang school eh. Di ba? So, mas entertaining na nga yung cellphone, mas masarap na may ka-text ka, mas masarap na nga manood ng YouTube, kaso nasa school. Tapos nasa school ka, 3-4 na oras instead of the whole day. So what do we expect? No? So anyway, let me stop there because I'm sure we will be getting experts, not only legal, we'll be discussing all avenues of this. I'm very thankful that Senator Tulfo shared his experience sa DSWD sapagkat iba yung sabihin natin may pondo dyan, bahala na kayo eh. Siya experience yun. So, which goes to my last area of asking you lang yung opinion mo, no? Kailangan ba ito one size fits all? Kasi napapansin ko, in my experience sa gobyerno na matagal-tagal na. Last question na to, Senator Erwin. I know may privilege speech ka pa. So, kung hindi natin kayang gawin sa buong Pilipinas, halimbawa, hindi natin kaya magtayo ng bahay pag-asa sa buong Pilipinas, wala na lang tayong ginagawa. Di natin amendahan yung batas, hindi rin naman natin ginagawa. Ang gumagawa lang yung may kaya, yung mga cities na merong pera. Ganon din, halimbawa, sa K-12. Hindi natin tinanong bawat region at bawat probinsya, kaya nyo ba? And then pag sinabing hindi muna, wag muna kayong kasali. So, would you also be open that there will be certain areas that will pilot certain ideas? Or halimbawa, yung idea mo na iba yung bahay pag-asa wherein it deals with non-heinous crimes and deals with the kind of intervention that leans towards more on letting them discern kung ano tama at mali. But we deal with the heinous crimes in making sure
that we're not redeveloping their criminal minds and just telling them na since we cannot put you in jail for lifetime sentence, don't worry, 2 or 3 years, or when you have good behavior, nasa labas ka na, at habang nandun sila, walang pagbabago sa puso, walang pagbabago sa isipan. No? So sa iyo bang palagay, even when we discuss it, before defending the law, we can actually whether partner with DSWD or partner with some cities na mas may pondo to already try out this different kinds of intervention. Opo, napakaganda po ng inyong minungkahi, Guro. Kasi talagang ako po ay naniniwala pagdating po sa heinous crime. Opo. Hindi po dadating ang pagbabago hanggat walang realization. Kailangan nandun muna po kahit bata, matanda, sa akin pong experience po ito. Hindi dadating ang pagbabago sa iyo hanggat hindi ka nagsisisi. At napakahirap po yan ma-achieve ng isang batang gumawa ng heinous crime sa Bahay Pag-asa. Hindi po niya yun kailanman mararamdaman doon. Kailangan po talaga merong youth detention center at kung dumating na po yung punto na nakita natin talaga na meron na siya talagang intensyon na magbago, doon po pwedeng pumasok yung... Let me appreciate that answer. Opo. And again, emphasize. No? Opo. So, halimbawa, may barkada, gumawa ng karumal-dumal, 5 sila. Ang attention natin, nasa 5 lang yun na may discernment ba, hindi, paano magbabago. Wala tayong attention sa dating sa lahat ng ibang nanonood. Opo, totoo. Diba? Kasi yung matanda, pag alam niyang mali na yun, outrage tayo. Opo. Na kahit makalusot yun, galit tayo. Pero sa kapwa nilang bata, binabantayan eh. Opo, totoo. Kung bukas nakauwi yan, Opo. o kaya pag uwi nila galing sa Bahay Pag-asa ng 1 year, 2 years, sabihin nila, bakasyon pa yon. Ayun po eh. Opo. Bakit? Diba? So let me just put that on record and commit to you, Senator Pangilinan, and the rest that, we'll put it on the agenda. Inaayos lang natin yung top 5 priorities ng committee. But definitely po, we will prepare for a hearing on that issue. Thank you, Mr. President, Mr. Majority Leader. Thank you, Senator Alan. Mr. President, gusto ko lamang po magpasalamat kay Senator Alan sapagkat commitment po niya sa atin na kanya po itong didingding kagad. Maraming salamat po, Senator Alan. Senator Robin, ilang taon kayo nakulong? Po? Ilang taon kayo nakulong? 3 taon at kalahati po. Opo. Kasi napapansin ko yung nakukulong na yung senador. Majority Leader.